Okay, so dito na naman tayo sa Dark and Light Side of Life, episode 44. Tignan natin, ano ba yung naging sanhi ng mga kamalasan natin ngayong Sabado. And then, kung hindi tayo nagkamali, ano ba sana yung mga blessings na meron tayo sa araw na Sabado. 28 of October, kuha ako dito ng 3. Una, yung mga pagkakamali. Pagiging matapang. Pangalawa, sobrang pagmamahal. Pangatlo, ang pagkakaroon ng mabagot. Okay. Ito kasi, no, kapag ikaw kasi, 'di ba, pilit mong tinatapangan or nagtatapang-tapangan ka na kaya mo, pero alam mo deep inside na ikaw itong tawag nito, patay na patay doon sa lalaki. Na alam mo naman na yung lalaki nandun na sa punto na naghihintay na lang siya kung kailan ikaw bibitaw. Ito yung tipo ng lalaki na hinahayaan ka lang niya, pero ang totoo nun, wala na siyang gusto sa'yo, no? Patay na yung excitement niya sa'yo. Casual na lang. So, ibig sabihin, no, pinagbibigyan ka na lang niya sa mga gusto mo. Yung para bang wala nang spark yung relasyon ninyo. Yung parang kakausapin ka saglit, pero mararamdaman mo yun kapag parang wala na, no, na wala na siyang oras sa'yo, andoon na siya sa barkada niya, nakikipag-inuman, andoon siya sa mga ibang tao. Mas marami pa yung oras niya sa ibang tao kaysa sa oras niya sa'yo. Tapos yung ibang kasing lalaki, inuubos yung oras nila sa trabaho para lang makaiwas sa'yo. Kung bumalik man siya sa'yo panandalian or magstay man siya sa inyo panandalian, para lang siguro panindigan yung obligasyon niya sa inyo. Pero maliban pa doon, parang wala na siya talaga. Kasi malalaman mo yun kapag yung isang lalaki may gusto sa'yo, hindi ka nun pinapahirapan, hindi ka pinaghihintay, hindi ka pinapaasa. Pero kapag yung lalaki patay mali siya na sa nangyayari, wala na siyang gana na nakausapin ka, wala na siya doon sa punto na bahala ka na, yung parang ganon, yung lagi mo nung naririnig sa lalaki na bahala ka na sa gusto mong gawin. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Kapag nakarinig ka ng ganon sa lalaki, ibig sabihin nun, wala na, talagang putol na, bahala na, ganon. So, ito yung pagkakamali mo, na pilit mo pang tinatapangan ang sarili mo, pinapaniwala mo na kayo pa at magtatagal pa kayo kahit alam mo nang hindi na. So, dito natin malalaman. Tingnan natin ha. O yun, di ba? Queen of Wands. Lumabas yung Queen of Wands dito, pangalawa. Dito, una siya. Tingnan natin. The second card, Four of Coins. And the third, Queen of Swords. Alam mo, ang ganda, di ba? Kasi sinabi ko, dito pangalawa siya Yung Queen of Wands sa pagkakamali, pangalawa. Pero dito, sa light side, una siya. So, ibig sabihin, sana una mong minahal ang sarili mo. Sinigurado mo ang sarili mo. Kung ito ba talaga ang taong kaya mong pakisamahan. Ito na ba talaga ang buhay na gusto mo. Kasi the Four of Coins is paninigurado. Hindi lang sa pag-ibig, hindi lang sa buhay, kundi pati na rin sa mga desisyon mo at sa mga pinansyal mo. Kung sigurado ka na ba. Kasi yung huli is mastery ng isang logic or reasoning. Ito yung punto na, di ba? Lahat tayo marupok. Pero kailangan mong manigurado. Ito na ba ang buhay na gusto ko? Ito na ba ang taong gusto kong makasama? Ito na ba ang pamumuhay na kaya niya at kaya ko? Kasi ang buhay ng tao minsan mahirap. Kalimitan mahirap. Yung iba maswerte. Pero alam mo,
kung nauna na siniguro mo ang sarili mo bago ang lahat-lahat, dito sana, logically, master mo na sarili mo. So, kahit anong pagsubok, no, kaya mo nang lagpasan, kahit anong problema ibato sa'yo, kaya na. Pero hindi katulad nito. Pinipilit mo ang sarili mong papaniwalain na mahal ka pa rin niya kahit alam mong hinihintay na lang niya na bumitaw ikaw. So sana ma-realize niyo ito at ma-apply ninyo sa sarili ninyo or sa mga taong may ganitong sitwasyon. Kasi iba pa din yung na-enjoy mo muna, yung pagkadalaga mo, pagkabinata mo, kesa nag-asawa ka ng maaga. Kasi parang ipinagdamot mo sa sarili mo na i-enjoy ang pagiging binata, i-enjoy ang pagiging dalaga. Kasi pag ikaw nag-asawa, wala na. Hindi ka naman pwede magbuhay dalaga, buhay binata, kasi mag-shift yung buhay mo eh. Mag-iba. So from being a teenager, magiging magulang ka na. So imbes na mag-aaral ka pa, magtatrabaho ka pa, diretso ka trabaho, construction, o pagiging katulong, pagiging waitress, pagiging kung anong sideline ang meron. Kasi wala na eh, pinutol mo na. Kaya nga minsan, mahirap ang buhay kasi pinipilit natin ang sitwasyon kahit hindi natin kaya. Kasi yung pag-aasawa, hindi yan hindi madali. So kailangan mo ng sariling income, sariling bahay, sariling buhay. Kasi hindi naman pwede na iasa mo sa magulang mo, sa kapatid mo, sa relatives mo, sa gobyerno ang lahat-lahat ng gastusin. Hindi rin porket husband and wife, si husband lang maghanap ng pera. Paano kung yung sahod ni husband walang 500 sa isang araw, tapos 3 hanggang or more yung anak ninyo? So ano gagawin mo bilang asawa, di ba? You have to find another options or probably other sources of income para makatulong ka. Kasi kapag 5 kayo, 3 anak niyo, 2 kayo plus 3 anak, 5. May bills kayo, nag-aaral yan. Diba? Hindi pa kasama kung may bisyo kayo sa sugal, sa inuman, sa sigarilyo, sa barkada, kung ano-ano pa. So, kung kumikita lang yung asawa mo 500 isang araw, wala. Kasi ang mahal ng lahat na ngayon, mahal ng bigas, mahal ng ulam. Pag nag-aaral pa yung mga anak mo, ano pa gagawin mo, di ba? So, yun, ang sinasabi dito, na dapat sa kalagitnaan, maninigurado ka bago ka magdesisyon na magpakasal, mag-asawa. Kasi, unahin mo sarili mo, mahalin mo muna sarili mo, siguraduhin mo muna. Para pagdating sa punto na gusto mo mag-asawa, master mo na ang tinatawag ng buhay. Kasi, hindi naman po pwede na sa bawat problema, hihiram ka ng pera. Sa bawat problema, uutang ka ng pera. Sa bawat problema, ganito, ganyan. Hindi ganon. Kasi, lahat ng taong nakakasalubong natin, may kanya-kanya din problema. So, hindi natin alam kung pwede ba nila tayong tulungan o hindi. So, yung pinakamaganda para hindi tayo ma-insulto, hindi tayo masaktan, huwag na tayong umasa sa ibang tao. Kumilos tayo sa sarili nating mga paa at kamay. Kung may mga bisyo, iputol yung bisyo. I-priority yung mga basic needs. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi. Bye!